pagbabanal sa amin, pagtutuwid sa amin, Panginoon, sapagkat sa sarili namin, Lord, wala po kaming kabanalan. Ngunit sa iyo, meron kaming kabanalan. At nararapat naman na maging banal kami sapagkat kayo ay banal. Kaya, Panginoon, sa araw na ito, gagamitin niyo po ang aming mga buhay, ang mga talento pinitalo mo sa amin upang magamit sa gawain ito. Dalangin namin, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Maging karapat-dapat kami sa gawain ito. Ipagsamba ko sa iyo dahil lang sa ginawang sakripisyo, pag-aalay ng buhay ng aming Panginoon sa Kristo. Lord, tinataas ko po sa inyo ang worship team, ang musicians, ang worship leader, backup singers, Panginoon, ang aming MC, ang magdadala ng mga salita, ang aming Righteous Loving Exhorter, Panginoon, maging ang lahat, Panginoon, na makikibahagi sa gawain nito, patuloy namin tinataas po sa inyo. Dinideklara namin na may katagumpayan sa gawain nito sapagkat kayo ang kasama namin, wala na pong iba. Wala pong may taas, walang may pahayag, maparangalan, madakila sa gawain nito kundi kayo lamang po ang Panginoon. Kaya Lord, salamat po. Alam namin, kasama namin kayo. At maging ang mga instrumento, mga music instruments, anuman, Panginoon, na ginagamit sa gawain nito, Panginoon, dalangin namin na ilayo niyo po sa anumang aberya, pagkasira, Panginoon, upang maging maayos ang gawain nito at tunay na kayo ang maitaas at maparangalan. Purihin ng inyong pangalan, maging mga kapatiran na patungo pa lamang, dalangin namin ang inyong pag-ibig. Maraming salamat po sa inyo lamang po ang natatanong papuri pagsamba in Jesus' name. Survey pa kayo kung after ng video, yun na yung start na ating so, ganun po mangyayari, no? Every time na parang ito yung ating, kung may closing song tayo, meron tayong opening na naman. So, bago tayo mag-start yung video na ating gawain.
fast to our confession. In your peace we're reconciled. We approach with hearts surrendered. By your blood we've been set free. At your throne we find our solace. In your grace and liberty. With confidence we draw near to the place where love casts out fear. In our weakness you are strong. At your throne where we belong. After through all the grace we stand. In your mercy, in your hand. Find compassion, find your love. Sing from heaven above. After through all the grace we live. In your presence we are here. Find our hope in time of need. Know your grace is all we need. Every moment, every heartbeat, and the shadow of your wings, we will rest in your assurance. And the joy of spirit brings to the throne of grace we come, where your mercy overflows. In the light of your compassion, our faith and love grow. After through all the grace we stand, in your mercy, in your hand. Find compassion, find your love. Send from heaven above. After through all the grace we live, in your presence we are here. Find our hope in time of need. For your grace is all we need. Your grace is all we need. Good afternoon to everyone. Welcome to the Throne of Grace Christian Community Sunday Service. Kinagagala ko po kayong makita ulit sa ating pagsamba ngayong hapon. At salamat sa Diyos at narito po tayong lahat upang magbigay pasasalamat at sambahin ang ating Panginoon. Purihin ang Panginoon dahil hindi tayo naagaw ng pagod at kahit na anong abala at kahit na anong kadahilanan ng ating paglaan ng araw para sa ating Panginoon. Amen? Purihin ang Panginoon. Binati na lang po ba ang inyong mga katabi? Batiin po natin sila magandang hapon. And I love you with the love of the Lord. Okay, amen. Praise God. Samahan niyo po ako sa ating panalangin. Tumayo po kayong lahat at pikit natin ang ating mga mata. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Father God in heaven, thank you, Lord, for allowing us to be called your sons and daughters through our Lord Jesus Christ. Sa pamamagitan po ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Lord, we are here ready to express our praise. We are ready to lift up your name, Lord. Dumudulog po kami sa trono ng iyong grasya na gabayan po kami sa aming Sunday service at pagharian niyo po kami sa aming gawain, Panginoon. At hinihingi ko po ang Espiritu Santo na maghari sa bawat isa sa amin at sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ikaw po ang aming Panginoon at hindi po kami titigil sa aming pagpupuri at pagsasamba sa inyo sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat ng aming trabaho, ng aming kalakasan, ang nagproproteksyon sa aming mga pamilya, sa aming mga sarili. Maraming salamat po, Panginoon. And we give you all the glory and the highest praise in the name of our Lord Jesus Christ, our blessed Savior. Amen. And now, umpisahan po natin ang ating gawain sa pagbabasa ng ating scripture. Tinatawagan ko po si Sister Michelle sa ating scripture reading.
chapter 4, verse 1 to 21. Mga apostol ni Kristo, dapat ninyong kilalanin na kaming mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ang katiwala ay kailangan maging tapat sa Kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin kung ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ako man ay hindi humahatol sa aking sarili, malinis ang aking budhi. Subalit hindi iyon katibalan na ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin, kaya huwag kayong humatol nang wala pa sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayon natatago sa kadaliman at maghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahon iyon, bawat isa ay bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. Mga kapatid, kami ni Apollos ang ginamit kong halimbawa para sa inyong kapakinabangan upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasabihang huwag lalampas sa nasusulat. Huwag ninyong ipagmalaki ang isang tao upang hamakin ang iba. Paano kayo nakakahigit sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyo ay ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? Kayo pala ay nasisihan na, mayayaman na pala kayo. Kayo pala ay mga hari na, at kami hindi. Sana nga ay naging hari na kayo, upang kami man ay maghari din kasama ninyo. Sa palagay ko, kaming mga apostol ang ginawa ng Diyos na pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay ang mga taong nahatulan ng kamatayan, isang panoorin para sa sanlibutan ng mga anghel at ng mga tao. Kami mga hangal alang-alang kay Kristo. Kayo na may marurunong dahil kay Kristo. May hina kami, kayo na may malalakas. Hinahamak kami, kayo na may pinaparangalan. Hanggang sa oras na ito, kami nagugutom, nauuhaw, at halos sugat. Kami pinapahirapan at walang matilhan. Nagpapakahirap kami at nagbabanat ng buto para kumita ng ikabubuhay. Idinadalangin namin ang mga lumalapit sa amin. Kapag kami inuusig, natitis kami. Kapag kami sinisiraan, mahinaon kami sumasagot. Hanggang ngayon, kami parang maruming basahan, pinakahamak sa lahat ng tao sa mundo. Ito'y sinusulat ko, hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang minamahal kong mga anak. Kahit magkaroon pa kayo ng napakaraming tagapagturo sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong Ama, sapagkat kayo'y naging mga anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng magandang balita. Pinangangaral ko sa inyo, kaya isinasamo ko sa inyo, tularan ninyo ako. Dahil dito, pinapapunta ko riyan si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Ipapaalala niya sa inyo ang mga patakaran ko sa buhay sa pagsunod kay Kristo Jesus. Ang mga patakaran din iyon ang itinuturo ko sa bawat iglesia sa lahat ng dako. Nagmamalaki ang ilan sa inyo dahil ang akala nila'y hindi na ako pupunta riyan. Ngunit kung loloobin ng Panginoon, ako'y pupunta riyan sa lalong madaling panahon. Titignan ko kung anong kapangyarihan ang ipinagmamalaki ng mga iyan at hindi lamang ang kanilang sinasabi, sapagkat ang paghahari sa Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Alin ang gusto ninyo? Dumating ako riyan na may dalang pangalo o mayroong diwa ng pag-ibig at kahinahunan. Amen. Salamat sa Diyos sa buhay ni Sister Michelle at nabusog na naman po tayo ng pagkain ng salita ng Diyos dahil nabusog po tayo ng salita ng Diyos. Siya po ang ating pagkain sa araw-araw. At ang sabi ko sa Matthew 24 verse 35, ang aking salita, ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking salita ay mananatili hanggang wakas. At ngayon po, handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon?
Okay. We bless our God with our songs, with our voices, with full surrendered heart. Amen? Okay. Kinatawagan ko po ang ating praise and worship team. Lakpatin natin dyan. Amen. Handa na po ba ang lahat na magpuri sa ating Panginoon? Amen. Alam ko po, na ang panahon ngayon ay malamig, maulan, nakakaantok, nakakatamad sa totoo lang. Pero, ibigay natin sa Panginoon yung nararapat na papuri na para natin sa Kanya. Amen? Amen. Hallelujah.
sa presensya mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We are here, O God, praising your name, Panginoon. Kami katapuin mo, O God, sa hapon nito, sa lugar na ito, Panginoon. Wala kaming ibang hangad, Lord. Kundi papurihan ka, pasalamatan ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah.
na habang kami nag-aawitan, kumikilos ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat sa kabutihan mo, sa pagmamahal mo, na walang katapusan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa iyo lang namin ibinabalik na mataas ang papuri ang mataas ang pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Napakaganda po ng awitin natin kanina. At napakasayang magbigay papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Dahil ito po ay kalugod-lugod sa ating Diyos. Isa pong privilege sa atin ang magpuri at magsamba sa ating Panginoon. Because our God is worthy of all praise. Amen? Amen. At ngayon po, let's proceed to our testimony. Kung sino po ang gusto mag-testify, pwede po magtaas ng kamay. Sino po gusto mag-testify? Sige, ako na lang po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Despite po na nagdaang bagyo, patuloy po niya tayong iniingatan at pinoproteksyonan. Hindi po niya hinayaang matuloy ang bagyo dito sa Marikina. Salamat po sa Panginoon. At lagi po siyang nandyan. Sabi po niya, hindi niya tayo iiwanan at hindi niya tayo pababayaan. Amen? Praise the Lord. Sino pa po ang gustong magpatotoo? At kung wala na po, dadako na po tayo sa ating preaching, which is the preaching the Word of God. Handa na po natin ang ating puso sa ating pakikinig ng salita ng Diyos na kung ano po ang gusto niya ipahatid sa ating mensahe sa pamamagitan po ng ating lead pastor, ating minamahal na pastor, si Pastor Bods Abros. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Kayo po ba excited sa mensahe ng Panginoon para sa bawat isa sa atin sa hapon na ito? Amen. Sige nga po. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah. Sapagkat siya ay karapat-dapat. Hallelujah. Tayo lang po iumuko. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat muli sa pagtatawag ito. Narito ang inyong mga likod, ang inyong mga anak na nag-aantabay ng inyong mensahe para sa bawat isa po sa amin. Nalangin namin, Lord, buksan niyo po ang aming mga puso at isipan upang makatanggap ng pagpapala mula sa inyo. Pagpapala na dulot ng pakikinig ng inyong mga salita at pagsasagawa nito sa aming mga buhay. Panginoon, dalangin ko, mag-usap po kayo sa bawat isa po sa amin. At tunay nga, ang inyong mga salitang ito na aming maririnig ay maging gabay namin sa aming pamumuhay bilang mga lingkod, anak at tagasunod ng aming Panginoong Kristo. Maraming salamat po sa inyong katagumpayan, pasasalamat at pagpapala sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Mukhang marami yung kapatid natin na wala, sila Brother Nestor, kung manonood sila, nasa sila, parang nasa Baguio pa po sila ngayon. Samantalang ang Maneha family naman, nasa Bulacan naman yata, puli po ang Panginoon. Now, sino po yung naka-attend dito last week? Ano yung title ng ating pinag-usapan nun? Ang kaharian ng Diyos o Kingdom of God. Tama po ba? So today, may part 2. Ayan. Yung nakagandahan kung halimbawa ikaw yung magsasalita, pwede mong magkaroon ka ng series, pwede mong dugtungan yung nakaraan mong pangarap. Ngunit bago po tayo pumunta sa bago nating topic, konting lang po tayo, konting review, kasi kung naalala po natin, ang
theme verse po natin or yung topic verse natin yung nakaraan is Matthew chapter 6 verse 33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, sabi. And all these things will be added unto you. So, nung nakaraan, binigyan natin ng pansin yung salitang seek. Tama, no? Yung paghahanap, yung pagsunod sa Panginoon o sa Kanyang kaharian. So, may tatlong bagay tayong tinake up noon. Paano ba talaga hanapin o habulin ng Panginoon yung kaharian ng Diyos? Una, kung naalala natin, surrender, control, and authority to God. No? Surrender, control, and authority to God. Pangalawa, live by faith in God. At pangatlo, ano yan? Prioritize connection and relationship with God. So yung mga tatlong yun, no? Una, yun yung panawagan ng Panginoon. Panawagan ng Panginoon. But seek, sabi, seek, hanapin, habulin, pursue the kingdom of God. So yung mga tatlong yun yung, at least yun yung tatlong kaparaanan kung paano natin mahahanap sa buhay po natin yung paghahari o kaharian ng Panginoon. Alam niyo po ba na yung kaharian ng Panginoon o the kingdom of God is a central theme. Yung kaharian ng Diyos, ito isa sa mga tema sa Bible na talagang pinagbibigyan o binibigyan ng pansin. Kaya huwag po tayong magtataka na kung doon sa New Testament, ilang books meron sa New Testament? 27. Sa loob ng 27 books of the New Testament, yung salita na kaharian ng Diyos, or sabihin na natin, isama na natin yung kaharian ng langit. No? Kasi alam niyo po ba, no? Maingat yung mga apostol eh. No? Minsan, di ba? May influensya pa rin yung doon sa lumang tipan, talagang ingat na ingat sila na mabanggit yung salita God o Diyos. Kaya minsan yung kingdom of God, minsan pinapalitan nila ng kingdom of heaven. Kaya, para makaiwas sa mabanggit nila ito ng walang, di ba sabi sa Ten Commandments, you shall not, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Yun yung iniingatan nila. Kaya maging yung salitang Diyos, hindi nila masyado or hindi nila basta-basta binabanggit. Kaya minsan yung kingdom of God, pinapalitan nila ng kingdom of heaven. So, sa loob ng New Testament, 75 times, 75 times binanggit yung salita o yung parirala na kingdom of God or kingdom of heaven. So masasabi natin, ito ay importante, ito ay mahalaga. Ano po? Kaya masabi, ito ay central theme, isa sa mga central theme ng Bible. At ito, konting trivia lang po, no? Pinakamaraming banggit ng kaharian ng Diyos ay doon sa Gospel of Luke. Yan. Doon sa Lucas, doon maraming banggit ng tinatawag na kingdom of God or kingdom of heaven. Puri ng Panginoon. Ngayon, hapon po na ito, katulad ng nakaraan, isa na namang passage, isa na namang talata sa Bible ang kukunin natin na bumabanggit dito sa salita ng kingdom of God. At pag-aaralan natin ito mula sa salita o sulat ni Apostol Pablo doon naman sa Romans chapter 14 verse 17. Romans 14:17. Sige, basahin po natin. Title natin, ano yun? The Kingdom of God Part 2. Parang yung pinapanood nyo lang ng mga telenovela, no? May part 2. Sige po. Romans 14:17. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Sa Tagalog,
Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain, inumin, ito ay tungkol sa matuwid. Matuwid na. Katuwiran siguro yan, ano? Next. Wala na. Parang putol. Tingnan natin. Romans 14:17. Sapagkat ang harian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan, at kagalakan sa Espiritu Santo. Ulitin ko, sa Tagalog, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain at pag-inom, kundi pagiging matuwid, yan, kapayapaan, at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Doon sa Matthew chapter 6 verse 33 na pinag-aralan ng nakalaang linggo, it was an invitation. Tama? Ito ay invitation ng Panginoong Kristo to seek, and prioritize the kingdom of God as our ultimate pursuit. Panawagan nila, ano ba ang pinakamahalaga para sa tao? Kasi nga, di ba yung background nun, yung mga tao, para mga pagano, nag-aalala na rin yung mga believers. Ano? Kaya nga, binigyan ng distinction ng Panginoon. Ano ba? Bakit kayo nag-aalala? Yung pag-aalala sa mga pagano, kasi sila ay nag-aalala sa mga kakain. Di ba, nabanggit din doon yung pagkain. Nag-aalala ng mga pagano sa kanilang iinumin, sa kanilang susuotin. No? Pero sabi ng Panginoon, Matthew chapter 6, seek first, hanapin mo kasi ang kaharian ng Diyos. At ang lahat ng ito, ano sabi? Ay ibibigay o idaragdag sa iyo. Amen po ba? Hallelujah. So today, ito namang ating Romans 14:17 na ito, ano na to? Sa pamamagitan ni Apostol Pablo, ito naman ay tinatawag na ano ba to? Pagdi-describe na. Ano ba yung Tagalog na pagdi-describe? Paglalarawan. Ayun, sorry po ha. Minsan pag nakatayo ka dito, minsan nawawala ako saan po eh. Paglalarawan ng ano? Kung paano doon sa loob ng kaharian ng Diyos, paano ito nag-ooperate? Paano ito gumagana? Hello? Amen po ba? Yung mga nagtatrabaho dito, di ba, yung pag pumasok tayo sa isang opisina, unang araw mo, ang gagawin mo? Magbabasa ka ng kanilang ewan ko sa ibang opisina, gano'n ha. Ako, nung bago ako sa opisina, halos isang araw, pinabasa sa akin yung mga alituntunin, yung mga patakaran, ganito pag na-late ka ng ilang beses, masususpend ka, yung mga ganun mo ba? Dito po, sa ating binasang Romans 14:17, parang ganun din, parang pinapakita o nilalarawan ni Apostol Pablo kung paano yung salita or yung kingdom of God o kaharian ng Diyos, paano ito gumagana? Paano ito nag-ooperate? At paano yung mga mananampalataya na humahabol sa Panginoon? I-connect natin yung dalawa. Kung paano yung mga mananampalataya patuloy na humahabol sa kaharian ng Diyos at kanyang katuwiran, paano sila o paano nila ipamumuhay yung kanilang pananampalataya. Amen po. Kasi yung ating pinag-aralan doon, paghanap pa lang paghabol pa lang No? Di ba sabi, isuko mo ang kapamahalaan sa Panginoon, mabuhay ka ng may pananampalataya, unahin mo sa buhay mo yung relasyon mo sa Diyos, yun, di ba yung tatlong yun? Ito na yung pagsasagawa na to. Yung unang tatlo, parang lang yun yung paalala, pahiwatig. Pero kung ikaw ay naroon na, no? Tinuturo na ni Apostol Pablo, ito ang dapat nating gagawin.
mga kapatid. Amen po. So kung mapapansin po natin, iahambing natin yung dati, Matthew chapter 6 verse 33, yun, nabanggit ninyong pakibalik na sa ating ano? Ay, ito pala. Pagkain, inumin, di ba? Nabanggit din po yan. Pagkain, inumin, pananamit. Dito rin sa Romans, pagkain, inumin. Ito ay pagbibigin at pagpapatunay lamang na ang kaharian ng Diyos ay higit o lagpas sa mga pisikal na pangangailangan o mga bagay, kundi ito ay sumasakla o tumutukoy o tumutuon sa spiritual na buhay at kalagayan ng tao. Hello? Pagkain, inumin, damit, ano yun? Physical. Tama po ba? Panlabas. So, anong dapat natin maalala, maunawaan, ang kaharian ng Diyos, no? Kung magre-review nga ulit tayo, sinabi ko nung nakaraan, ang kaharian ng Diyos ay tumutukoy sa pamamahala o pagkahari ng Diyos bilang kataas-taasan hari sa ating buhay at sa pamumuhay sa ating pananampalataya. Amen? O, basahin natin nga ulit. Sapagkat ang pagkahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin, ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan at kagalakan ay pinagkakaloob ng Espiritu Santo. Purihin ang Panginoon. So mamaya, after nito, papasahin din natin yung mga preceding verses para maunawaan natin. Makikita natin mga kapatid na bilang mga mananampalataya, ito na dapat yung resulta, outcome. Ito na dapat yung resulta ng ating pursuit sa kaharian ng Diyos. Yung paghabol natin pursuit, o pag nakita ko yung translation pagsisikap. Yung pagsisikap natin na habulin, hanapin yung kaharian ng Diyos, ito na dapat, may resulta dapat. At ang ating pamumuhay sa kabanalan at katuwiran, hindi lamang po natin ito tungkulin sa Panginoon, kundi meron din tayong tungkulin sa ating mga kapwa mananampalataya. Dahil dito po, sa kaharian, hindi lamang po ito personal. Ito ay isang community. Di ba? Saan kayo nakakita ng isang kaharian pero isang tao lang? O, walang ganon. Pag sinabing kaharian, maraming tao. At doon sa loob ng kaharian na yun, may mga alituntunin, may mga batas, kautusan, paano mapapanatili yung kaayusan sa loob ng kaharian. Amen po ba? Katulad dito, dito sa atin, sa Marikina. Ano yun? Daming alituntunin, kautusan. Paano mapanatili yung ating kaayusan? Dito lang pa sa Marikina, bawal yung palakad-lakad ka sa kalsadang nakahuwan. Dito lang ba yun? O sa iba din? Makati. Doon sa mga lugar na hindi, bawal yun. Di ba parang sagwa talaga, no? Isipin mo, palakad-lakad ka sa kalsada, walang pangitaas, walang sagwa, no? Pero dito, dahil sinasabi, ito yan lungsod ng mga disiplinado, no? O bawal, ewan ko sa San Mateo. Brother Nick, bawal din kaya daw sa San Mateo? Ay, hindi nga alam, Subukan mo, Brother Nick, lumabas ka, wala ka sa plot, Babalitaan kami kung ikaw ay nadala sa barangay. Pag dinala ka sa barangay,
Bawal. O, pareho ng Panginoon. Pero, ayun na, hindi lang sa ganung hindi lang sa ganung aspeto, minsan sa basura. Di ba? Dapat maayos yung pag-ano ng basura. Dapat, ano pa, yung pagparada ng mga sasakyan. Huwag kung saan-saan pumarada. Dahil pagbalik mo, yung sasakyan mo, wala na. Nahila na. O kaya yung motor mo, nakakarga na sa truck. Di ba? Ganun dito. Kasi nga ito ay, sabi na, lusod ng mga disiplinado. No? And could you think, maiisip mo ba, doon kaya sa kaharian ng Diyos? No? Isipin natin, yung nagahari o namamahala dito, tao lang yun. Na mayroong tamang pag-iisip na gusto niya maayos. How much more kaya na ang mamamahala sa iyo o sa atin, isang matuwid na Diyos na alam ang lahat ng bagay. Diyos na banal, Diyos na matuwid. Sabi nga sa Bible, siya ay Diyos ng kaayusan. So isipin niyo ano kaya, paano kayo nag-ooperate din yung loob ng kaharian ng Diyos? Okay? So, babasahin po natin, medyo mahaba ito ha. Romans chapter 14, verse 7 to 19. Para malaman natin, ano ba yung bagong dumating sa 14, 17, ano ba yung nakapaligid na mga talata para maunawaan natin, ano ba yung gusto ipahiwatig dito ni Apostol Pablo? May Tagalog ba, Jedi? Siguro yung Tagalog na lang. May mga, ano tayo eh. May mga kabataan tayo dito. Baka nakikinig din sila. Kaya sabi niya, ito kasi Romans 14, 7 to 19. Yung 14, 17 na, nandito sa loob, no? So, tingnan natin, ano ba yung sinasabi bago yung talata na ating topic? Sabi niya, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili naman. Kung tayo nabubuhay, para sa Panginoon tayo nabubuhay. At kung tayo ay namamatay, para sa Panginoon tayo ay namamatay. Kaya nga, sa mabubuhay o sa mamatay, tayo ay sa Panginoon. Next. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Ngunit ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? At ikaw naman, bakit mo hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Sapagkat nasusulat, sabi ng Panginoon, dahil ako'y buhay, ang lahat ay luluhod sa harap ko, at ang bawat isa ay magpupuri sa Diyos. Kaya bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Verse 13, huwag na tayong umatol sa isa't isa. Di ba? Hinto ko muna ha. Huwag tayong umatol sa isa't isa. Kasi nga sabi ko kanina, sa loob ng kaharian, may mga kasama tayong mamamayan. Hindi lamang tayo nabubuhay. Sabi ko sa pagsimula, di ba, hindi tayo nabubuhay para sa sarili natin. So may mga kasama tayo. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Ano yung kanyang tinuturo? Huwag na tayo umatol sa isa't isa. Huwag na rin tayo maging dahilan na pagkakatisod o pagkakasala ng ating kapatid. Next. Wala na. Nalalaman ko, sabi verse 14. Dahil sa aking pagiging pag-isa sa Panginoong Sus, natitiyak ko walang anumang likas na marumi. Ngunit kung sino man ay naniniwalang marumi, ang anumang bagay, marumi nga iyon sa kanya. Kaya kung dahil sa kinakain mo, ay natitisod ang iyong kapatid, hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Huwag mong ipahamak ang tao tinubos ng kamatayan ni Kristo dahil sa iyong kinakain. Stop na tayo doon ha. Ano yung sinasabi? Ano yung sabi?
meron para sa atin, no? Para sa atin, may pwedeng kainin. Pero sa iba, sa kanila, sa tingin nila hindi dapat kainin sa pagkain ito, pagkain ito. Alam niyo po, kung babalikan kasi natin yung Old Testament, no? Yung, sabihin na natin yung kautusan ni Moses, no? Maraming bawal doon. Diba? Maraming mong bawal, lalo na sa pagkain. At maging sa pagkain, meron mang maraming ano yun, maraming kaakibang na utos, paraan, kung paano gagawin mo, pagsamba mo, no? At kasama doon yung pagkain kasi nga, maraming pinagbabawal. Ito, hindi dapat ito kainin. Ito, marumi ito, marumi. Alam po ba natin yun? Alam natin yun, di ba? Oh. Kaya namin, kahit yung mga Kristiyano, nagtatalo-talo eh. Yung iba, kumakain ng dinuguan. Yung iba, hindi. Bakit? Eh sabi ng iba, sabi sa Old Testament, ano yan? Bawal yan. Nariyan ang buhay. Diba? Eh kasi nga naman, doon sa Old Testament, yung paghahain, di ba? Yung paghahandog ng mga hayop, no? Effective kasi yun noon. So ngayon, wala na eh. Tinapos na ng Panginoon sa Kristo eh. So, effective pa rin ba yun? Bawal pa rin ba yun? So yun. May pagtatalo sa gadon. No? Nasaan po ba yan? Sandali ah. Sige mamaya. Mapupuntahan din po natin yan. Nandito pala yan. Okay. So, ayun. Sabi, kung bawal, kung tingin mo hindi tama sa'yo, sa kapatid mo hindi, mag-isip-isip ka. Baka sa paraan na yun, matitisod siya, sabi. Kung dahil sa kinakain mo, matitisod lang yung kapatid, hindi ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo, huwag mong ipahamak ang tao tinubos ng pangkaya ni Kristo. Next. Dahil sa iyo. Pag-ingatan mo, ang inakala mong mabuti ay huwag masamain ang iba. Ayun. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol. Ito na. Di ba? Pumunta na tayo dito sa ating text. Yung sa loob ng kaharian, no, may mga pagtatalo pa rin. Dahil sa pagkakaiba ng interpretation, no? Tingnan niyo ngayon, no? Kapwa Kristiyano, iba-iba yung pag-interpret. Yung iba sabi, hindi na kailangan mag-tithes, mag-ikapo. Sabi naman ng iba, hindi. Kailangan pa rin mag-ikapo. Sabi ng iba, hindi. Ang tinuturo sa atin yung masagana o yung pagbibig, yung generous giving sa bagong tipad. Hindi na tayo over ng tithing, sabi. So, ganun din sa pagkain. Ano sabi niya po Sir Pablo? Oh? Sabi niya po Sir Pablo, magsitigil kayo! Kumbaga, no? Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Sabi niya po Sir Pablo, nirebuke niya. Ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan, kapayapaan, no? Yung kanina, yung mga tao, payapa ba sila? Payapa? Hindi. Nagkakalo-kalo nga eh. O nireview, kapayapaan at kagalakan ay pinagkakaloob ng Espiritu Santo. Next. 18, ang sabi, ang naglilingkod kay Kristo na may ganitong kaisipan ay kinalulugtan ng Diyos at iginagalang ng mga tao. And last, kaya lagi nating pagsikapang gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapalakas sa isa't isa. Amen po. Hallelujah. Dito po sa ating binasa, no? Binigyan ng pansin at halaga yung dalawang uri ng pamumuhay doon sa loob ng kaharian o kapatiran. Pamumuhay na panlabas lamang
Paglabas sa makatuwid yung pagsunod sa kautusan, legalism, no? Kaya nga doon sa panahon ng Panginoong Jesucristo, di ba? Ano yun? Yung may mga, ano yun yung mga tagapagturo ng kautusan, yung Sadducees, Pharisees. Pero ano tawag ng Panginoon sa mga tao yun? Hipokrito. Hypocrites. Bakit? Parati nilang ina-emphasize, pagsunod sa kautusan. Pagsunod sa kautusan. Pero dito, no, meron din isang uri ng pamumuhay. Kanina, binasa natin, pagsunod sa kautusan, legalism, bawal yan, bawal ito. Pero, sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, ang pamumuhay ay sa ilalim na ng impluwensya ng banal na Espiritu ng Diyos. No, hindi naman para lumabag tayo sa kautusan. No? Hindi naman para lumabag sa kautusan. Ngunit, kung yung kautusan na yun, sinasabi nga, ito'y mas magbibigay talaga pa doon sa mga kautusan, pero hindi mo sinasaalang-alang pag-ibig sa kapwa, katuwiran ng Diyos, kabanalan ng Diyos, bali mo lang lahat yun. Kaya nga sabi po sa ating binasa, Romans 14:17, hindi tungkol ito sa pagkain o inumin, no, mga pisikal pang labas, kundi pagiging matuwid, kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo. Now, alam niyo po ba na sa unang iglesia doon kasi sa Roma, Romans 14, Roma, halo-halo po mananampalataya doon. Kaya nagkakaroon ng ganun, dispute. Ano tayo yung pagbanggaan? Meron kasi doon mga Hudyo, meron din mga Hentil. Hindi maiwasan yung pagkakaiba ng kanilang paniniwala tungkol sa kautusan na may kinalaman sa kabanalan at katuwiran. Ang mga Hudyo, siyempre may influensya sila ng tinatawag na Judaism. No, yung Book of the Law, yung kautusan ni Moses. Doon, meron silang influensya noon. Kaya, ang dating, legalistic sila. Ganito ang dapat kainin, hindi dapat kainin. Doon sila namumuhay. Yun yung kanilang lifestyle. Yun yung kanilang uri ng pamumuhay. Na lagi nilang ini-insist yung kautusan. Pero nung dumating ang Panginoong Hesus, no, ano ang binigyan din ng Panginoong Hesus? Biyaya ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos sa iyong kapwa. Pamumuhay ng matuwid. Hindi dahil sa kautusan. No? Dapat malaman po natin yan, ha? Meron nabubuhay ng matuwid dahil sa pagsunod sa kautusan. Pero, ang tinuturo ng Panginoon, no? Pamumuhay ng matuwid dahil sa pananampalataya at pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. No? Tayo mga mananampalataya. No? Hindi ko sinasabi huwag tayo sumunod sa kautusan. Pero, dahil sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, no, yung katuwiran natin hindi na nakabase doon sa pagsunod natin sa kautusan. Bakit? Di ba sabi nga, ang sumuway sa isang kautusan, lahat na yun sinuway mo. Di ba? Tama mo ba? Kasi nga wala sa ating matuwid. Pero, nung dumating ang Panginoong Jesucristo, dahil sa biyaya niya, pag-ibig niya, no? Ano kailangan natin? Mabuhay sa pananampalataya. At sa pamamagitan ng pamumuhay natin sa pananampalataya sa Kanya, tayo ay mabubuhay sa katuwiran. No?
Tayo mabubuhay sa kabanalan. Hindi tayo self-righteous. Di ba? May mga tao gano'n eh. Hipokrito, mga pariseyo. No? Inaano nila, batas. Pero sa sarili nila, maaaring hindi rin nila ginagawa. Ano tawag doon? Sa ating kapanahunan, self-righteous. O sinasabi mo, matuwid ako sa sarili ko. Pero hindi. Hindi po dapat gano'n. Matuwid tayo dahil sa pananampalataya sa Panginoon. Amen? Amen po. So, balikan na natin. May tatlo kasing binanggit dito at dito na rin po tayo, dito po natin paikutin yung ating pag-aaral. Dito sa tatlong bagay na binanggit sa Romans 14:17. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan at kagalakan na pinagkakaloob ng Santo, ng Espiritu Santo. Number 1, ano yun? Pamumuhay ng matuwid, righteousness. Number 1, righteousness. Okay? Ano ba yung katuwiran o righteousness? Sabi po dito, righteousness is living in right standing with God and acting with moral integrity towards others. No? Ang pagiging matuwid daw ay yung sa harapan ng Panginoon, matuwid ka. At kumikilos ka ng may integridad sa gitna ng mga mananampalataya o kapwa mananampalataya. Ano po? Pero tingnan natin, ano ba yung tinutukoy na katuwiran o righteousness doon sa 1 Peter. Kay Peter naman, 1 Peter 2:24. Sabi ka no, He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sin and live for righteousness. By His wounds you have been healed. May Tagalog ba niya? Wala. So, okay lang. Ayun o. Saan nakababa yung ating katuwiran, mga kapatid? Sa pamamagitan ng sakripisyo ng ating Panginoon Jesus. Na tayo ay patay na sa kasalanan at buhay sa katuwiran ng Diyos. Amen? Amen po ba? O sige, isa pa. Philippians 3:9. Ano to, katuloy lang ng 8 And being found in Him, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Philippi, not having a righteousness of my own that comes from the law. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ako katuwid dahil sa kautusan, sarili ko, dahil sa pagsunod sa kautusan, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Amen? Tayo, sa kaharian ng Panginoon, magkakaroon lamang tayo ng tinatawag na katuwiran o righteousness. Una-una, dahil kalooban ng Panginoon sa atin. Yun yung tinutukod doon sa 2 verse. Yun yung tinatawag na imputed righteousness. Binigay naman ng Panginoon libre. No? Libre, biyaya ng Diyos. Yung katuwiran na yun. Pero meron din tinatawag na practical righteousness. Hindi porke binigyan tayo ng katuwiran ng Panginoon, magpapatuloy tayo sa ating pamumuhay na luma. Pamumuhay sa kasalanan. Di ba sabi? Kanina yung sa balikan na natin, Jedi, 1 Peter 2:24. Ayan o, dapat patay na tayo sa kasalanan.
at ipamumuhay natin yung katuwiran na binigay sa atin ng Panginoon. Pag ipinamuhay na natin yun, ito na yung tinatawag na practical righteousness. Kaya doon sa loob ng kaharian ng Panginoon, no? O masasabi natin, sabihin na natin, dito sa loob ng throne of grace, no? Isa lamang kinikilala natin hari, ang Panginoong Hesus. Tama po ba? Dapat yung kaharian, dapat ang umiiral dito sa atin, sa ating mga mananampalataya, yung katuwiran ng Panginoon at pamumuhay ng matuwid. Amen po ba? Maging doon sa Matthew 6:33, binanggit po yun, di ba? But seek first the kingdom of God and His righteousness. Medyo hindi ko lamang po nabigyan ng hindi ako nag-focus kasi doon eh. Ang binigyan natin ng talagang focus ng nakaraan is yung seeking the kingdom of God. Pero makikita natin, no? Dahil sa kaloob, dahil sa katuwiran sa kaloob ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, marapat lamang na makita din itong katuwiran na ito sa pamamagitan ng practical na pamumuhay ng mga Kristiyano at sa kanyang mga kapwa Kristiyano. Amen po ba? Gising pa ba? O, sige, panapakan natin si Lord. Hallelujah. Hindi po acceptable, hindi katanggap-tanggap na sinasabi mo, ako, tinanggap ko na yung katuwiran ng Panginoon. No? Ako ay binigyan na ng Panginoon ng katuwiran. Pero hindi naman nakikita sa pamumuhay. Amen? Ano? Doon pa rin ako sa dati. Buhay na buhay pa rin ako sa kasalanan. Kaya sabi dito, dapat patay na tayo sa kasalanan at buhay sa katuwiran ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Okay, ano yung una? Katuwiran, righteousness. Pangalawa, peace. May binanggit doon na peace, tama po ba? Kapayapaan. Ano itong sinasabing kapayapaan? Unity, harmony, and mutual upbuilding within the church. Kapayapaan sa gitna o sa loob ng iglesia. Romans chapter 14, yung 18 to 20, basahin naman natin. May Tagalog ba yan? Yung Tagalog? Wala. So, sabi, yung topic natin, yung text natin, 14:17, di ba? 14:18, sabi, because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and receives human approval. Let us therefore make every effort to do what leads to peace and to mutual edification. Do not destroy the word of God for the sake of food. All food is clean, but it is wrong for a person to eat anything that causes someone else to stumble. Anong pinakasimpleng yan? Anong pinakasimpleng tinuturo dyan? Ito. We are at peace with God. Tayo ay payapa na doon sa ating relasyon sa Panginoon. Bakit? Sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, di ba? Wala tayong kapayapaan sa harap ng Panginoon. Bakit? Kasi nga, tayo ay kaaway ng Diyos. Tayo ay disobedient sa Panginoon. Doon muna. No? Ibig sabihin, hindi tayo peace with God. Di ba? Lagi natin sinasabi, dahil sa kasalanan ng tao, tayo nahiwalay sa Diyos. So we are not in peace with the Lord. Pero dahil sa ginawa ng Panginoon, basahin na natin Hebrews 12. Hebrews 12, ayan. Make every effort to live in peace with everyone and be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Ang sinasabi ko lang dito, no? Kung nung una, wala tayong kapayapaan dahil nga
hiwalay tayo sa Panginoon, sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo, tayo ay pinagkaisa ng muli sa Diyos. So dapat tayo ng mga sinubos ng Panginoon, bawat isa rin sa atin, may peace with each other. Kuha po natin. Huwag mo sabihin, ay, ako payapa na ako sa Panginoon. Na-restore na yung relationship ko sa Panginoon. Pero lahat ng kasisteran, kabraderan, away. Diba? Diba yung sa simbahan na dati natin? Ano yung sinasabi pagka mag-uwi na? Peace be with you. Peace be with you. Diba? Kahit yung katabi mo sa simbahan, kaaway mo, mapipilitan ka eh. Peace be with you. Pero sa isip-isip mo, buwi. Kasira ng araw ko. Diba? Buti pa sila, may ganon. Parang gusto ko ipauso rin dito eh. Diba? Nung pinag-aaralan ko, sabi ko, okay yun na. Okay pala yun. Kasi bakit? Dapat, kung tayo ay tunay na may peace, may kapayapaan na dahil payapa na tayo eh. Secured na tayo sa Panginoon, di ba? Yung relasyon natin sa Panginoon, naibalik na eh. At peace na tayo sa Panginoon, dapat naman, at peace din tayo sa kapatiran. No? Kaya nga pag umuwi tayo, di ba, nagkakamayan tayo, nagngingitian tayo. No? Siguro naman wala nagpaplastikan. No? Meron ba? Yung, hi sister! Hi sister, ang ganda ng suot mo sister! Wow, bagay na bagay sa'yo, ganda ng suot mo. Pero sa isip-isip mo, parang kurtina yung suot. Katerno ng kurtina namin sa bahay. Plastic. Di ba? Ito yung sinasabi ko dito. Kasi gadi, sila, may mga pagkakaiba sila. May pagkakaiba sila ng pananaw. Sa pagkain, sa inumin. Pero nung sabi ni Apostol Pablo, ano yung pangalan ni Apostol Pablo? Hindi tungkol sa pagkain na. Hindi sa karya ng Diyos, hindi tungkol sa pagkain, sa inumin, ang babaw. Di ba? O sa kayo nakakita, no? Church. No? May handaan. No? May handaan. And daming natira. E di kanya-kanyang Sharon. Di ba? Sharon. Sabi ng isa, grabe naman si sister, no? Yung buong ulo ng lechon, inuwi. Hindi ba lang namigay kahit tenga? Kakalungkot, di ba? Dahil lang sa pagkain, nasira yung inyong kapatiran. Parang ganun yan eh. Doon, sinasabi naman doon, pag yung kinakain mo, nakakatisod sa iba, pero huwag mo nang kainin. O kaya kumain ka doon sa loob ng kwarto mo. Huwag doon sa nakikita ng kapatiran mo. Kasi magiging kasangkapan pa yun ng kanyang katitisputan. So, since we are at peace with God through the Lord Jesus Christ, we are expected to be at peace also with our fellow believers, mga kapatid. Amen? Amen po? Sabi nga sa Matthew, di ba? Chapter 5, blessed are the peacemakers. No? Maging peacemaker tayo. Huwag tayo troublemakers. No? Huwag yung lahat ng kapatiran, kakaway. Bakit? Kasi inutangan, hindi binayaran. Kasi hindi ka na umaatin, kasi makikita mo, makasigiling ka, di ba? Huwag ganon. Mabuhay tayo ng kapayapaan. Sa payapa tayo, Lord, salamat. Muli mo kami pinagkasundo sa Diyos. At ngayon, sa pamamagitan ng buhay namin, makita yung kapayapaan ng Panginoon Jesus. Sa pamamagitan ng pamumuhay ng payapa sa gitna ng Iglesia.
Amen? Purihin ang Panginoon. Number 3, last but not the least, joy in the Holy Spirit. Balikan na natin yung text. Baka nakalimutan iba eh. Hindi, yung Romans 14. Baka nakalimutan ng iba, nandun yun eh. 17. Romans 14:17, yung text natin. Ayan. Sapagkat ang pagkahari ng Diyos hindi tungkol sa pagkain at inamin ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan, yung panghuli, kagalakan na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. Amen. Ano po ba yung kaloob or ano po yung kagalakan ng kaloob ng Espiritu Santo? Ito po, sabi sa description, a deep spiritual gladness that comes from the presence of the Holy Spirit. Ito yung malalim na kagalakan espiritual na dulot ng paghahari o presensya ng Banal na Espiritu. Confidence rooted in the Holy Spirit regardless of external circumstances. Ito yung confidence, yung parang pagtitiwala na nakaugat sa Banal na Espiritu na hindi apektado ng panlabas na pangyayari o kung ano mang sirkumstansya. No? Amen? Ito ba yung nararanasan natin sa ating Panginoon? Sino dito yung pag walang pera ay masaya pa? Amen. Oh, yung plastic, no? Plastic. Amen daw, pero wala. Pero mas masaya kung meron, di ba? O, may tayo ng plastikan, mas masaya kung may pera. Pero, yung kagalakan na nagmumula sa Banal na Espiritu, sabi, iniwan ako ng boyfriend, girlfriend ko. Bakit? Hindi kami nakasundo. Pero, yung buhay mo, hindi nakadepende ron. Nagagalat ka pa rin. Bakit? May Jesus ka pa rin. No? Iniwan ka ng boyfriend mo, girlfriend mo, pero kailanman hindi ka iiwanan ni Jesus. Amen? Hello, mga kabataan. Yung iba kasi sa mga kabataan eh, di ba, parang yung boyfriend o girlfriend nila, parang yun na yung mundo nila. Na parang pag iniwan sila, nagkahiwalay sila, nag-pull off sila, wala na. Bagsak na yung mundo nila. No? Pati nanay o tatay, damay. Di ba? Sungit-sungit sa nanay. Bakit? Brenda ko ng luto ko. Pati yung si Bantay, yung aso, na nanahimik sa may pinto, pinatadyak na. Bakit? Galit. Hindi wala rin ang boyfriend. Bakit? Kasi nga, apektado ka. Di ba? Pero kung iisipin mo, hindi sila kawalan. Bakit? God is enough for us. Higit sa sapat ang ating Panginoon. Amen? Hello, tulog na. Pag nawalan tayo ng something, bagay man yan, tao man yan, timbang mo. Buti na lang yun ang nawala. Hindi si Lord ang nawala sa buhay ko. Amen? No? Sabi nga sa Bible, di ba? What shall profit a man? Ano ang mapapala ng tao? Makuha man niya ang buong sanlibutan. Pero napahamak naman ang kanyang kaluluwa. Tandaan natin, ang ating kaluluwa, iniligtas ni Lord sa kapamakan. Kaya walang katumbas na yaman ng sanlibutan ang pwedeng tumumbas sa halaga ng Panginoong Yesus sa buhay natin. Amen? Amen po ba? So number 1, ang sabi, mabuhay tayo sa katuwiran ng Panginoon. Pangalawa, mabuhay tayo ng may kapayapaan. At pangatlo, meron tayo dapat kagalakan sa Panginoon. Amen po ba? Hello? Tayo po ba may kagalakan sa Panginoon?
Hallelujah. Naalala ko tuloy si Sally ba yun? Si Sally. Nasaan na si Sally? Ay, malis na. Ay, lumabas. Antayin natin, ha? Naalala ko kasi si Sally, hindi naman ayaw ko ipahiya, hindi ko siya pinapahiya si Sally. Di ba, nag-exam siya? Nag-exam si Sally, tama ba? Sabaya ko si Relly. Si Sally, di ba? Pero, ano siya, nag-aaral siya, nanalangin siya, pero it turns out na parang kulang siya, hindi siya pumasa. Pero, nung nagpatotoo siya, nakita ko, parang hindi naman siya masyado affected. Bakit? Bakit kaya? Sa kanya, passing the board exam is not everything. Amen? Amen po? Nakatulog eh. Ha? Mga kapatid, hindi ang yaman ng sanlibutan, hindi yung relasyon sa tao o sa kayamanan, sa mga bagay, hindi yung tagumpay sa mga board exam, no? Hindi yun ang lahat sa buhay natin. Dapat isa lamang ang lahat sa buhay natin. Walang iba, kundi ang Panginoong Kristo. Amen? Sige pa naman natin ang Panginoon. At kung si Jesus ang lahat sa buhay natin, no? Mabubuhay tayo sa katuwiran. Mabubuhay tayo sa kapayapaan. At higit sa lahat, mabubuhay tayo may kagalakan. Ano man ang nangyayari sa sanlibutan. Amen po? Amen. Tayo kayo napalakas na salita ng Panginoon. Oh. Meron pa kayong kaaway sa mga sandaling ito. Yung hindi kayo payapang dalawa. Mga kapatid, I encourage, no? Panalangin natin sa Panginoon na kung tayo ay tunay na nabubuhay na sa Panginoon, dapat wala po tayong kaaway. Wala tayo dapat kaalitan. No? Kung meron tayong, sabi natin, kaibigan, kapatid, na hindi natin kinakausap, no, I encourage everyone. Abutin natin sila. Let us make peace with them. Para makumpleto natin itong tatlo. No? Makumpleto natin. Kasi ito yung operation sa loob ng kaharian ng Diyos. Tayo mamumuhay sa katuwiran. Payapa tayo sa Panginoon sa kapwa. At higit sa lahat, pinamumuhay natin yung paglalakad ng Panginoon. Muli, basahin natin yung ating teksto, Romans 14:17. Tayo na po ito ngayon. Basahin natin sa ating pagtatapos. Sabi dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma na nagkakaroon ng mga dispute, pag-aaway-away dahil sa kanilang pagsunod sa kautusan. Sabi ni Apostol Pablo ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan, at kagalakan pinagkakaloob ng Espiritu Santo. Awitan natin ang Panginoon. Oh, we worship you, Panginoon. Maraming salamat. Ito ay nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kahit parang iyong mukha. Sumasama sa iyong pagkilos.
katuwiran na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin bilang bahagi ng inyong pagtubos sa amin, Panginoon, at bilang bahagi ng pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Nawa, Panginoon, sa ipinagkaloob niyong katuwiran ay gamitin namin ito, ipabuhay namin ito. Mabuhay kami sa katuwiran ninyo, Panginoon. At salamat po, Panginoon, na dahil sa inyong pagtubos sa amin, kami ay may kapayapaan sa harapan ng Diyos. Na kami ay muling pinagkasundo nyo sa Panginoong Diyos. At ibinalik niyo po ang relasyon. At kami ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Nawa, hindi lamang kami sa inyo may kapayapaan, kundi Lord, may kapayapaan din kami sa aming mga kapatiran. Na hindi kami mag-aaway-away, hindi kami mag-hihiwa-hiwalay, Panginoon. Kundi Lord, Ikaw ang aming pagkakaisa. Kami ay nagkakaisa sa inyo, Panginoon. At ganoon din naman, Panginoon, na sa gitna ng magulong sanglibutan ito. Salamat dahil sa inyo, sa banal na Espiritu, ay meron kaming kagalakan. Kapag naman, dumaranas kami, Panginoon, ng kapig-hatian. Dumaranas po kami ng kagipitan. Ngunit salamat sa malalim na relasyon namin sa inyo. Na sa biyaya nyo, kami ay namumuhay ng may kagalakan. Sapagat, Lord, you are more than enough for us. Higit ka at sapat para sa aming Panginoon. At kami ay nakatungtong sa inyong pangako na hindi mo kami kailanman iiwanan at pababayaan. Kaya kami ay may kapayapaan at may kagalakan. Maraming salamat. Pagpalain niyo po Throne of Grace Christian Community, ang lahat ng members, leaders, elders, Panginoon. At tunay nga sama-sama kami na lumagad sa katuwiran niyo, Panginoon, mamuhay na may kawananan, mamuhay na may kapayapaan, at mamuhay na may kagalakan nagmumula sa paghahari ng aming Diyos. Ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, ng mga Panginoon, walang iba, kundi ang aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa inyo po lamang ang natataming papuring pagsamba. In Jesus' name, Amen and Amen. Sige po, maraming Panginoon. God bless everyone. Salamat sa Panginoon. Salamat po, Pastor Bon, sa mensahe pong itinuro niyo sa amin. Ang ating Bible verse ay Romans 14, chapter 17. Sabi po doon, sapagkat sa paghahari ng Diyos ay hindi tungkol, ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan, kagalakan na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. So, meron po tayong pamumuhay na merong righteousness. Number 1 po, righteousness. Number 2 is peace or kagalakan. Number 3 is joy in the Holy Spirit. Mamuhay po tayo ng merong ng matuwid sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Mamuhay po tayo ng may kapayapaan sa ating Panginoon. At mamuhay po tayo ng may kagalakan sa pamamagitan ng ating banal na Espiritu Santo. Salamat po sa Diyos sa Kanyang salita. At ngayon po, tinatawagan ko na po si Sister Jen sa ating tithes and offering. Sige po, tayo natin tumayo. Ama, nagpapasalamat po kami
sa inyong pag-ibig, sa inyong pagmamahal po sa amin sa bawat isa. Patuloy po namin inaalay sa inyo, Ama, ang gawain ito. Ang lahat na nagsasakripisyo sa gawain ito, Lord, inaalay po namin sa inyo na mayroong pag-ibig at pagpapakumbaba. Tulungan niyo po kami na baka sa iyo sa inyong harian, lalo na po sa gawain ito, ang mga youth, ang mga worship team, ang lahat-lahat, Panginoon. Ang lahat ng mga pangailangan ng gawain nito, Lord. Inaalay po namin sa inyo, Panginoon, na matuto po kami magtiwala at dumepende sa inyong pangalan, Panginoon Jesus, sapagkat, Lord, ikaw po ang lahat-lahat, Panginoon. Kaya, Panginoon, ang lahat na may naghahandog na mayroong pag-ibig sa inyong gawain, pagpalain niyo po, ingatan at gabayan sila. Salamat po, Ama, sa hapon na ito. Inaalay po namin sa inyo ang lahat na salapin ko na mayroong pasasalamat at paparangal sa inyong pangalan. In Jesus' name, Amen. Amen. For our announcement, this coming Wednesday, meron po tayong gawain. Dahil nung nakaraan, wala namang tamang buwan. So this coming Wednesday, meron po tayong uling midweek service po sa ating, sa aming tahanan. Purihin ng Panginoon. And, hallelujah. May announcement ba kayo? Wala naman. Okay, so sige po tayo natin tumayo. Siguro, si Brother Edward, salamat sa Panginoon. Hindi po siya ni Lord na magbigay ng pangmerienda natin. Kasi, bukas ba? Hindi tayo natakawan. Pwede ba natin silang awitan muna? Bago yung ating closing song, awitan natin si Brother Edward. Happy birthday. Every time na may birthday, nagagalak tayo, hindi dahil sa may handa o something, nagagalak tayo kasi pinagpala ang ating kapatid ng isa pang taon sa kanyang buhay. Amen? Hindi naman basta buhay. Buhay na ipaglilingkod niya sa Panginoon. Buhay sa pananampalataya sa Panginoon. Buhay na pamumuhay na matuwid. Yun. Kaya tayo nagagalak kasi nga, sa panahon na ito, nakakalungkot na sabihin, pero pa rin na minsan nagdadala tayo ng pamumuhay na makamundo. Pero salamat sa Panginoon, napagtagumpayan na natin lahat ng iyon. Kaya yung buhay natin, ang sabi, katulad ni Apostol Pablo, sabi niya, ang buhay ko, pinamumuhay ko sa pananampalataya sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Siyempre, panalangin natin yung ating mga kapatid na wala. Yung iba kasi nasa out of town sila. Panalangin natin yung kanilang safety sa pagbalik dito sa Marikina. Ayan, sila Brother Nestor, sila Sister Maribel, Brother Ed. Wala po sila dito sa Marikina. So, gabayan sila ni Lord sa kanilang pagbabalik. Maging sila Daniel po, Kung mapapansin niya, wala si Daniel. Punta po sa Batangas. Purihin ang Panginoon. Sige, ulitin natin ang ating closing song. Oh, we worship you, Lord. We love you, Jesus. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In everything, let
magawa. Bagaman wala pa yung physical o literal na paghahari niyo, ito ay gumagana na sa bawat isa po sa amin. Ang katuwiran, kapayapaan, Panginoon, at kagalagan sa buhay ng bawat isa. Sinapansin ko sa inyo, bawat isa sa amin, ang inyong mga lingkod, mga anak, pagpalain ng bawat isa po sa amin. Ingatan kami lagi, Panginoon, ang inyong banal. Cover us, Lord, with your precious blood, Panginoon Jesus. Yung mga kapatid na may mga wargaman, tayo po ang aming kagalingan, Panginoon. Yung mga kapatid na dumaras sa kagipitan, Panginoon, you are our great provider. At Lord, yung mga kapatiran na bumabiyahe, pabalik dito sa Marikina, Lord, ingatan niyo po sila, Panginoon, at ilayo sa anumang kapalaran. Maraming salamat, Panginoon Jesus. Tayo po ang lahat sa amin. You are everything to us, Lord Jesus. Maraming salamat. Tapos na po ang gawain, pagkapit natin ang biyaya ng Panginoon Jesus, pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibisan ng Banal na Espiritu ngayon at